Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4951-4970. Kabanata 4951. Sinabi ng Emperor of Tribulation, iyon ang napakahalagang likido sa pagdurusa. Kahit na isang solong pagbagsak lamang ang maaaring mapabuti ang pisikal na kalagayan ng isang tao. Inaasahan kong gagamitin ito sa iyo. Malaking hininga si James at yumoko sa lalaki. Hindi ako sapat na salamat sa iyong tulong. Magpatuloy ka, kung gayon. Ang Emperor ng Kapigatian ay gestured sa dagat. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at nawala mula sa paningin ni James. Ibinaling ni James ang kanyang tingin sa dagat ng violet at nag-teleport patungo dito. Habang siya ay nag-levitated sa kalagitnaan ng hangin at tumingin sa katawan ng tubig, namangha si James sa matinding enerhiya na maaari niyang maramdaman mula sa dagat ng violet. Ano ang isang hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya? Si James ay nagbulong sa kanyang sarili. Sa una, iniisip kong malaman ang mga nilalaman ng tatlong natitirang sagradong scroll at pagsasanay na may kaalaman sa 10 beses na Realms Transcendent Sutra upang makapasok sa ranggo ng kaguluhan. Ngayon na mayroon akong likidong pagdurusa, maaari akong magpatuloy sa aking pagsasanay para sa landas ng walang kabuluhan. Marahil ay nakamit ko ang 11 ranggo ng landas ng omniscience tulad ng Yardos bago nila hawakan ang paligsahan. Naisip ni James. Unti-unting ibinaba ng lalaki ang kanyang sarili. Habang papalapit siya sa ibabaw ng tubig sa dagat, sinimulan ni James na sumisipsip ng mga energies na sumisikat mula sa likido ng pagdurusa. Agad na maramdaman ni James ang kanyang pulso na mabilis habang ang enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan mula sa mga pores sa kanyang balat. Nang maglaon, inilulubog ni James ang kanyang sarili sa tubig sa dagat. Matapos niyang maglagay ng 1 oras ng pagbuo sa paligid niya, ginamit din ni James ang kanyang mga kapangyarihan upang ihinto ang daloy ng oras sa loob at sa paligid ng lugar. Sa kanyang antas ng mga kasanayan at kaalaman, ang pagtigil sa daloy ng oras ay hindi na isang mahirap na gawain para kay James. Kasabay ng paggamit ng pagbuo ng oras, maaaring tapusin ni James ang kanyang pagsasanay sa loob ng mas maikling oras ng labas ng mundo. Itinutok ni James ang kanyang konsentrasyon at sinimulan ang pagsipsip ng lakas ng likido ng pagdurusa. Naiintindihan niya kung paano pinapahusay ng enerhiya ng liquid-liquid ang mga kapangyarihan ng kanyang katawan. Nabuo ni James ang mga kapangyarihan ng mantra ng dugo sa tabi upang mapagbuti ang kanyang kapangyarihan ng dugo. Kasabay nito, isinaaktibo ni James ang landas ng omniscience. 3 bilog ng halo ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at tila mas maliwanag ang oras sa oras. Sa loob ng ilang minuto, si James ay pumasok sa 11 ranggo ng landas ng walang kabuluhan. Ang kumikinang na halos ay isang indikasyon na pinino ni James ang kanyang katawan, kaluluwa, at kapangyarihan ng dugo sa kanilang pinakamabuting kalagayan. Si Yardos ay nagtagumpay sa labanan na iyon laban sa 4 na mga Chaos Ranggo ng ranggo dahil sa kanyang mga kapangyarihan sa ranggo ng kaguluhan at ang kanyang kasanayan sa ika-11 ranggo ng landas ng walang kabuluhan. Kung hindi ito dahil inihanda ng aming mga kalaban ang Tenfold Purge Formation, maaaring mapawi niya ang lahat ng 4 na Chaos Rank Cultivator sa kanyang sarili, naisip ni James. Isang malawak na ngiti ang naplaster sa mukha ni James dahil maramdaman niya ang pagpapabuti sa kanyang pisikal na kondisyon at antas ng enerhiya. Sa wakas ay naabot ko ang 11 ranggo ng landas ng omniscience. Ngayon, dapat kong simulan ang pagtingin sa natitirang sagradong scroll. Kailangan kong makabisado ang 10 mga diskarte sa landas at i-fuse ang mga ito upang lumikha ng 10 beses na Realms Transcendent Art. Gayon din, kailangan kong malaman ang kayamanan na ibinigay sa akin ng Emperor of Tribulation. Huling ngunit hindi bababasa, dapat akong magtrabaho sa pagperpekto ng aking pagbuo. Kung maaari,
Isasama ko ang 10 beses na Realms Transcendent Art at ang kasanayan sa lagda mula sa Emperor of Tribulation sa aking pormasayon, pag-isipan niya. Itinaas ni James ang kanyang tingin at nabuo ang komplikadong pormasayon sa itaas ng kanyang ulo. Ang isang itim, tulad ng tao na figure ay nakaupo sa istruktura na may mga binti nito. Hindi ko pa rin nalaman kung ano ang maaaring maging tulad ng anino. Hindi ko makita ang anumang mga palatandaan ng buhay mula rito. Gayunpaman, nakakaramdam ako ng isang mahiwagang enerhiya mula sa figure na lubos na katugma sa pagbuo. Habang ang pagbuo ay naging mas advanced sa pagdaragdag ng iba't ibang mga inscription, ang aura ng figure ay lumakas din. Ito ay halos tulad ng isang clone ng aking sarili dahil malaya kong makontrol ito. Maaari ko ring isama ang aking zen sa figure. Marahil ay maiintindihan ko ito ng lubusan pagkatapos kong makomplito ang pagbuo, nagtaka si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,952. James ay nanatiling hindi gumagalaw habang tinitigan niya ang pagbuo sa itaas ng kanyang ulo sa isang maikling sandali. Pagkatapos, pinagsama niya ang isang bundle ng mga itim na kristal sa harap niya. Kinolekta niya ang mga itim na kristal na ito pagkatapos ng pagbisita sa kataas-taasang mga ilusyon sa nakaraan. Hindi gaanong ginagamit ni James para sa mga kristal na ito sa lahat ng oras na ito, kaya't nagpasya siyang mapahusay ang potensyal ng kanyang pagbuo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga energies ng itim na kristal. Pagkatapos nito, sinimulan ni James na malaman ang kaalaman sa mga sagradong scroll habang patuloy na perpekto ang kanyang pagbuo. Sa isang sulyap ng isang mata, isang mahabang panahon ang lumipas sa loob ng pagbuo ng oras ni James. Bigla, bumukas ang mga mata ni James. Isang malabo, kakaibang ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo. Ang ilaw ay lumabo habang dahan-daang kumurap ng ilang beses. Pagkatapos, tumayo si James at gumawa ng ilang mga kahabaan upang paluwagin ang kanyang mga kalamnan. Kapag siya ay tapos na ang pag-unat ng kanyang sarili, si James ay lumingon ang kanyang mga mata sa violet sea sa paligid niya. Sa kanyang mga kapangyarihan, pinamamahalaang ni James na kolektahin ang lahat ng likido ng pagdurusa at iniimbak ito sa loob ng kanyang imbakan halos agad-agad. Pagkatapos, naglakbay si James sa City upang magbid sa Emperor of Tribulation farewell. Sa wakas, iniwan niya ang mundo ng pagdurusa. Sa sandaling lumabas na siya ng lupain ng mundo ng pagdurusa, sinuri ni James ang oras ng labas ng mundo at napagtanto na hindi siya masyadong gumugol sa mundo ng pagdurusa. Dahil nalaman niya ang plano ni Zizel, nagpasya si James na bumalik sa universo ng tao sa halip na base ng mga dooms. Ang isang estatwa ay naitayo sa itaas ng isa sa mga taluktok ng Mount Bane. Una nang natagpuan ito ng mga tao matapos maibalik ang espiritual na enerhiya ng mundo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang nagtayo ng rebulto o ang pagkakakilanlan ng tao na batay sa rebulto. Tumingin si James sa rebulto mula sa malayo. Ito ay isang estatwa ng isang tao na nakatitig sa abot tanaw, na nagmumula sa isang aura ng awtoridad at kumpiyansa. Emperor Raya, ungol ni James sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi kailanman mahulaan ni James na ang rebulto sa Mount Bane ay isa sa Emperor Raya. Maraming mga magsasaka at ilang mga paksayon ang napili upang manirahan o magtakda ng isang base malapit sa rebulto dahil maaari nilang makita ang masaganang enerhiya na espiritual sa lugar. Iyon ba si James Caden? Ang isa sa mga taong iyon ay lumitaw na nakita si James, na tumitingin sa rebulto mula sa malayo. Ang lalaki ay tumalikod upang ipaalam sa kanyang mga kaibigan ang tungkol dito. Gayunpaman, sa oras na ibinalik niya ang kanyang tingin sa kinaroroonan ni James, nawala ang huli. Samantala, isang pangkat ng mga kalalakihan ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng Korte ng Langit. Si Henrik at ang iba pa ay iniwan ang universo ng tao upang maghanap para sa mga sinaunang paksayon sa buong 10 distrito. Sa ngayon, ang mga miyembro lamang ng lahi ng tao ay nanatili sa Korte ng Langit. Bilang Panginoon ng Korte ng Langit, si Jacopo ay hindi nababagay mula nang malaman niya ang mga plano ng Doom Race. Noon lang, napansin niya ang isang tao na pumapasok sa pangunahing bulwagan mula sa sulok ng kanyang mga mata. Tatay. Nang marinig nila ang tinig ni Jacopo, ang iba pang mga magsasaka na naruroon sa bulwagan ay lumingon sa kanilang mga ulo at tumingin sa direksyon ng pasukan.
Isang lalaki sa isang puting balabal ang naglalakad papunta sa kanila. Ang tao ay may aura ng kataas-taasang tungkol sa kanya. Matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan, isang maliit na kaguluhan ang sumabog sa gitna ng mga kalalakihan na sila ay nasisiyahan na makita si James. Isang magandang ginang ang lumabas sa karamihan ng tao sa sandaling iyon. Ang boses niya ay tumulo ng pananabik at pagmamahal habang siya ay umakyat kay James. Bumalik ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4953. Thea. Tinitigan ni James ang ginang sa harap niya ng matinding titig. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa ginang sa itim na damit at hinayla siya sa isang masikip na yakap. Nasa bahay ako, mahina ang pag-ungol ni James sa tabi ng tainga ni Thea. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay pinakawalan ni James si Thea. Naglakad si Jacopo sa kanyang mga magulang. Siya ay bimang mula sa tainga hanggang tainga. Sa wakas ay bumalik ka na, tatay. Natutuwa akong makita ka. Kailangan talaga namin ng isang katulad mo na mamuno sa aming kasalukuyang sitwasyon. Tinanong ni James, paano ang hitsura ng mga bagay kamakailan? May nangyari ba habang wala ako? Sumagot si Jacopo, natapos ang mga dooms at inihayag ang petsa ng paligsahan. Maghahawak sila ng endless tournament sa Doom Realm pagkatapos ng 10 milyong taon. Ang nagwagi sa paligsahan ay makakatanggap ng puso ng Endlos at maging bagong Panginoon ng lahat ng Endlos. Panipi. Hawak nila ang paligsahan sa 10 milyong taon. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Hindi niya inaasahan na mangyari ang paligsahan sa lalong madaling panahon. Hindi maiwasang mag-alala si James kung si Henrik at ang iba pa ay maaaring ipaalam sa lahat ng mga nakatagong paksayon tungkol sa balita sa loob ng maikling oras na iyon. Tatay. Isang bata, napakarilag na ginang ang dumating kay James sa sandaling iyon. Ito ay Livy. Nagdilim ang mukha ni Thea habang nahulog ang tingin niya kay Livy. Binaril niya si James ng isang sulyap. Sa palagay mo ba mayroon kang ilang nagpapaliwanag na gawin muna? Paano ka nakakuha ng isang bagong anak na babae pagkatapos ng isang maikling paglalakbay sa Endlos? Ano pa, masidi siyang malakas. Sino ang ina? Thea. Hindi ito ang iniisip mo. Napangiti si James. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Livy at sinabing, maaari ka bang maghintay sa labas ng ilang sandali, Livy? Okay, mahinahon na tugon ni Livy at lumabas sa pangunahing bulwagan. Matapos umalis si Livy, sinimulan ni James na ipaliwanag kay Thea at ang iba pa sa bulwagan tungkol sa background ni Livy at kung paano niya ito nahanap. Isa siya sa 3 mga commander ng demonyo ng extraterrestrial. Lahat ay nagulat nang marinig ang tungkol doon kay James. Nagbigay si James ng isang maliit na buntong hininga. Sa una, pinlano kong sirain ang balangkas na natagpuan namin. Gayunpaman, iminungkahi ni Zeno na i-convert namin ang balangkas sa isang papel dahil alam niya ang pamamaraan. Sa huli, binago namin ito sa isang papel. Pagkatapos, binigyan ko siya ng isang bagong buhay sa pamamagitan ng pag-imbento ng isang bagong kaluluwa sa kanya, at pinangalanan ko siyang Livy Kayden. Panipi. Si Thea ay nakikinig ng mabuti. Matapos na ipaliwanag si James, tinanong niya, ano ang pinaplano mong gawin? Kung hindi iyon sapat upang ihinto ang mga dooms. Panipi. Si James ay may nakasimangot sa kanyang noo. Ito pa rin ang pinakamahusay na pagpipilian na mayroon tayo sa ngayon. Kung sasalakayin natin ang mga tadhana ngayon ng walang sapat na paghahanda at mabaygo, maaari lamang silang magpasya na paksain ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa distrito ng Chaos. Sigurado ka bang gagana ang iyong plano? Sinalubong ni Thea ang kanyang mga mata. Tumahimik sandali si James. Pagkatapos, umiling-iling siya. Hindi talaga. Ang mga tadhana ay hindi ang aming pangunahing pag-aalala sa oras na ito. Ang isang bagay na dapat nating alalahanin ay ang extraterrestrial demon na ang mga dooms ay humingi ng tulong. Kung nagtataglay pa rin siya ng kanyang buong kapangyarihan, hindi tayo tatayo laban sa kanila sa darating na labanan. Panipi. Inaasahan ni James na ang pangalawang commander ng mga extraterrestrial na demonyo ay wala sa tuktok na kondisyon. Karaniwan, ang isang taong inilagay sa ilalim ng isang selyo sa loob ng mahabang panahon ay makakaranas ng regression sa kanilang mga kapangyarihan o kakayahan.
Kung iyon ang kaso, naniniwala si James na si Henrik at siya lamang ang may kakayahang talunin ang extraterrestrial demon commander at huminto sa plano ni Zizel. Sa kabaligtaran, hindi nila magagawa ang anumang bagay kung ang komandante ay nagpapanatili ng buong kapangyarihan at nasa kanilang kalakasan. Dahil may oras bago ang paligsahan at si James ay halos handa na, ginugol niya ang kanyang oras sa pagpupulong at paghuli sa kanyang mga dating kaibigan sa universo ng tao. Sa loob ng 10 milyong taon na iyon, nag-enjoy si James ng isang tahimik, mapayapang buhay. Sa isang sulyap ng isang mata, ang paligsahan ng Endlos ay nasa paligid lamang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,954. May 3 buwan lamang ang natitira hanggang sa Endlos Tournament. Samantala, si Henrik at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa universo ng tao. Ang mga kalalakihan na iyon ay nakipagpulong sa mga pinuno ng lahi ng tao sa isang lihim na silid ng pagpupulong ng Korte ng Langit. Tinanong ni Henrik, "Ano ang iyong plano, James? Sasaktan ba natin kaagad ang mga Dooms?" Si James ay may isang nakamamanghang hitsura sa kanyang mga mata. Hindi pa namin napansin ang anumang kilusan mula sa mga demonyo ng extraterrestrial. Pinakamainam na maghintay tayo hanggang magsimula ang Endless Tournament. Dapat tayong kumilos ng maingat. Gayon din, kailangan nating maging handa para sa pinakamasama. Ang hangin ay tila lumalaki ng panahunan habang ginawa ni James ang pahayag na iyon. Ipinagpatuloy niya, bago magsimula ang paligsahan ng Endlos, kailangan nating ilipat ang universo ng tao sa isang mas ligtas na lugar. Lahat ng kailangan mong magtulungan at ilipat ang ating universo sa ating kasalukuyang lokasyon. Kung maaari, iwanan ang distrito ng kaguluhan at tumira sa isang ligtas, malayong distrito. Kahit na ang universo ng tao ay isang medyo malaking universo, ang mga nakaranas ng mga magsasaka tulad ng master ng dugo ng ninuno ay sapat na malakas upang ilipat ito kung nais nila. Sa kabilang banda, si Henrik at ako ay pupunta sa kaharian ng kapahamakan. Ang natitira sa iyo ay mananatili rito. Ito ba ay talagang kinakailangan? Tanong ni Wendell. Tumango si James. Ang universo na ito ay ang aming tahanan at ang ugat ng aming pinagmulan. Kahit na si Henrik at ako ay mabibigo sa aming misyon, mapapanatili pa rin natin ang universo ng tao sa ganitong paraan. Sasamahan kita, sabi ni Thea sa isang matitinding tinig. Hindi, tumanggi si James. Nakaharap kami sa isang kaaway na may mahusay, hindi kilalang mga kapangyarihan sa oras na ito. Nakamit mo lamang ang walang hanggan na estado ng ranggo ng Kailam Acme. Maaari mong tapusin ang pagkawala ng iyong buhay laban sa aming kaaway. Ako, nais ni Thea na igiit ang pagsunod kay James, ngunit pinutol siya ng lalaki ng mahigpit. Nanatili ka sa universo ng tao. Sumulyap si James sa paligid ng silid. Ito ay isang labanan sa pagitan ng lahi ng tao at ang lahi ng tadhana. Ito rin ay isang labanan upang mapanatili ang distrito ng kaguluhan. Kung si Henrik at ako ay kahit papaano nabigo, ang pangkat mo ay hindi upang maghayganti sa aming pagkamatay. Lahat kayo ay dapat manatiling nakatago at protektahan ang universo ng tao sa lahat ng mga gastos. Panipi. Ang iba pang mga miyembro na naruroon sa silid ay tumango matapos pakinggan ang utos ni James. Tumayo si James at sumulyap kay Henrik. Hayaan mo, Henrik. Habang ang parehong mga lalaki ay lumabas sa silid ng pagpupulong, tumakbo sila sa Livy, na naghihintay sa labas sa lahat ng oras na ito. Livy ay tumingin kay James ng same time, "Tatay, hayaan mo akong sumama sa iyo." Malumanay na umiling-iling si James. "Dapat kang manatili dito, Livy. Manatili at maging isang tagapagtanggol ng universo ng tao. Mula ngayon, kailangan kong protektahan ang lugar na ito sa lahat ng mayroon ka. Maaari mo bang gawin iyon?" Tumango si Livy. "Binigyan mo ako ng isang bagong buhay, at handa akong protektahan ang universo ng tao. Huwag kang mag-alala, tatay. Ang universo ng tao ay magiging ligtas hanggat nasa paligid ako." Mahinang ngumiti si James nang marinig ang kanyang tugon. Pagkatapos, siya at si Henrik ay nag-teleport at muling lumitaw sa labas ng universo ng tao. Habang pareho silang nakatingin sa universo mula sa isang distansya sa endless na walang bisa, makikita nila na ang universo ng tao ay dahan-daang gumagalaw sa isang tiyak na direksyon.
Sa mga kapangyarihan ng mga magsasaka tulad ng Zeval at Windale, ang mga tao ay nakapagtulak sa universo ng tao sa labas ng orbit nito at patungo sa kurso na kanilang napili. Kasabay nito, ginamit ni James ang kanyang mga kapangyarihan upang tingnan kung ano ang nangyayari sa pangunahing bulwagan ng Korte ng Langit. Nakita niya ang isang malaking grupo na natipon sa bulwagan. Ang mga taong iyon ay kumakaway kina James at Henrik, na nagbid sa dalawang lalaki na palm. Si Henrik ay sumingit ng kaunti habang tinitingnan din niya ang parehong pananaw tulad ni James. Sa iyong palagay, gaano kataas ang aming mga pagkakataon na manalo, James? Tanong ni Henrik. Kinurot ni James ang labi niya. Hindi ito magiging isang malaking isyo para sa amin hanggat ang pangalawang commander ng mga extraterrestrial na mga demonyo ay hindi nakuha ang kanyang buong kapangyarihan. Siya ay lubos na tiwala sa kanyang kasalukuyang antas ng mga kasanayan at paglilinang. Matapos niyang sanayin sa lungsod ng kapigatian, nakamit ni James ang ika-11 ranggo ng landas ng omniscience at pinagkadalubhasaan ang natitirang 3 sagradong scroll. Bukod dito, pinagkadalubhasaan niya ang 10 mga diskarte sa landas at matagumpay na gumawa ng 10 beses na Realms Transcendent Art. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4955. James ay pinamamahalaang i-unlock ang ika-10 anyo ng walang hanggan na pagoda at makuha ang tunay na puso ng Endlos. Pinahusay din niya ang kanyang porma sayon at kinuha ang kasanayan sa lagda na binigyan ng Emperor of Tribulation, ang kulog na pagdurusa. Huling ngunit hindi bababasa, si James ay sumulong sa ranggo ng kabuluhan. Bagaman nakamit na niya ang ranggo na hindi pa nagtatagal, ang mga tunay na kapangyarihan at kakayahan ni James ay lampas sa average na mga magsasaka sa ranggo ng kabuluhan. Si Henrik ay sumabog sa kanya ng isang ngiti. Sa oras na ito, ang dalawa sa amin ay magtutulungan at durugan ang mga tadhana. Binigyan ng kaunting tumango si James. Pagkatapos, sinabi niya, "Till the skies bilang Wyatt Dalibor at suriin kung paano una ang mga bagay sa kaharian ng tadhana. Samantala, dapat mong ipasok ang kaharian ng kapahamakan tulad ng iba pang mga magsasaka." Panipi. Sige. Tumango si Henrik. Dumiretso kaagad si James. Habang nag-teleport siya patungo sa kaharian ng Doom, ginamit ni James ang kanyang mga kapangyarihan upang baguhin ang kanyang hitsura, aura, at soul genesis. Pinagtibay niya ang hitsura ni Wyatt sa oras na dumating siya sa labas ng base ng lahi ng tadhana. Binuksan ng Dooms ang kanilang mga pintuan sa mga bisita at magsasaka mula nang malapit na ang paligsahan sa Endlos. Maraming mga magsasaka mula sa mga sinaunang sekta o paksayon ang dumating sa Doom Realm. Karamihan sa kanila ay nagpaplano upang manalo ng Endless Heart sa panahon ng Endless Tournament. Kahit na hindi nila magagawa, ang mga kalalakihang iyon ay mananatili at manood hanggang sa katapusan ng paligsahan upang malaman kung sino ang makakatanggap ng puso ng Endlos at maging bagong Panginoon ng Endlos. Nagpasya si James na ihulog muna ang Mount Doom. Nang makarating siya sa loob ng pangunahing bulwagan, nakita din ni James si Zizel na materializing sa bulwagan. Si James ay mukhang ganap na natural habang sinubukan niyang magsalita sa paraang nais ni Wyatt sa sinuman. "Ano ang ginagawa mo dito sa Mount Doom? Hindi ka ba abala sa paghahanda para sa Endless Tournament? Saan ka nakaraan?" Umupo si Zizel sa isang upuan na malapit. Hindi sinasagot ni James, "Huminto lang ako ng ilang mga lugar upang alagaan ang ilang mga pagkakamali. Sumama ka sa akin. May isang taong nais kong makilala." Tumayo si Zizel at naglakad papunta sa pintuan. Sumunod si James sa likuran niya sa kabila ng pakiramdam na medyo nalilito. Di nagtagal, pinangunahan ni Zizel si James sa isang espiritual na bundok na matatagpuan sa periphery ng teritoryo ng Doom Race. Napansin ni James na napakatahimik ito sa daan at walang sino mang mga kalalakihan na nakatayo sa paligid ng lugar. Habang sila ay dumating malapit sa tuktok ng bundok, maaaring makita ni James ang isang porma sayon na cast sa paligid ng tuktok ng bundok. Huminto si Zizel bago ang pagbuo at pinagsama ang ilang mga inskripsyon. Kapag ang mga inskripsyon na iyon ay pinagsama sa pagbuo, isang daanan ang nagbukas sa harap nila. Matapos ang dalawa sa kanila ay pumasok sa daanan, nakita ni James ang isang itim na palasyo na nakapaloob sa loob ng porma sayon. Agad niyang makita ang isang madilim, nakakahamak na enerhiya na nagmula sa palasyo. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser.
Sino ang may-ari ng palasyo na ito? Maaari kong maramdaman ang isang madilim na aura na nagmula rito. Panipi. Hindi tumugon si Zizzle sa tanong ni James. Naglakad lang siya papunta sa pasukan ng palasyo at pumasok sa lugar na ito. Sa kabila nito, si James ay may isang pag-inklang na ang tao sa loob ng palasyo ay malamang na ang pangalawang commander ng extraterrestrial ay mga demonyo. Nagmadali si James matapos si Zizzle. Nang makapasok sa palasyo, nakita ni James ang mga ulap ng itim na ambon na lumulutang sa itaas ng isang upuan na nakalagay sa gitna ng isang podium. Habang papalapit siya sa podium, ang ambon ay tila nagtitipon at bumubuo ng isang silhwete sa upuan. Kalaunan, isang tao sa isang itim na balabal ang naging materyal sa harap nila. Narito ka. Ang tao ay nagpalabas ng isang aura ng malevolence. MHM. Huminto si Zizzle sa harap ng lalaki. Ang taong ito mula sa lahi ng tadhana ay isang henyo na nagtatanim na nagtataglay ng libong mga landas na banal na katawan. Magiging kapaki-pakinabang siya. Dapat mong mabawi ang iyong buong kapangyarihan kung kukunin mo siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4956. Zizzle ang mga salita ay nagbigay ng pagkabigla kay James. Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata at kumuha ng ilang mga hakbang pabalik mula sa Zizzle. Tumalikod si Zizzle at naayos ang tingin kay James. Isang nakakainis na ngiti na flickered sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Wyatt. Hindi ko masisira ang iyong kaluluwa, kaya magkakaroon ka ng pagkakataon na muling ipanganak sa aming mundo. Sa mga alaala ng iyong kasalukuyang buhay, hindi ka pa rin maituturing na miyembro ng lahi ng Doom. Ang posisyon bilang patriarch ng lahi ng tadhana ay magiging iyo pa rin sa sandaling bumalik ka. Panipi. Tinitigan ni James si Zizzle na may nakakagulo na hitsura sa kanyang mga mata. Hindi ko inisip na pupunta si Zizzle hanggang sa paggamit nito ng Wyatt. Kung narito ang tunay na Wyatt, malamang na magtatapos siya sa pagiging sakripisyo para sa mga plano ni Zizzle. Naisip ni James. Sino ang lalaking iyon? Tanong ni James sa isang mahigpit na tinig. Si Zizzle ay gumawa ng isang hakbang na mas malapit kay James. Ang kanyang pangalan ay Mekaisto Zelkart. Siya ay dating isang malakas at bihasang magsasaka. Gayunpaman, nakaranas siya ng malubhang pinsala, at kailangan niya ang iyong libong mga landas na banal na katawan upang mabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Pinakamainam kung nakikipagtulungan ka sa amin, Wyatt. Siya ay isang extraterrestrial demon, sabi ni James. Kaya paano kung siya? Diretso na sagot ni Zizzle. Samantala, nanatili si Mekaisto sa kanyang upuan. Isang mapang-uyam na smirk ang nakabitin sa mukha ng lalaki habang pinapanood niya ang palitan sa pagitan ng pares sa harap niya. Tiyak na si Mekaisto na si Wyatt ay hindi maiiwan ang porma sayon na itinakda sa paligid ng palasyo sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Sa makatuwid, sabik siyang malaman kung ang isang henyo na nagtatanim tulad ni Wyatt ay sasang-ayon na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang bayan. Mabilis din na tinatasan ni James ang sitwasyon. Kinumpirma ko na ang taong nakaupo doon ay isang extraterrestrial demon commander. Kung mapupuksa ko siya ngayon, si Zizzle ay hindi na makakasakay sa kanyang mga plano. Gayunpaman, kapag sinubukan kong suriin ang ranggo ng paglilinang ng lalaki ngayon, ang maaari kong makita ay isang walang hanggan kadiliman. Hindi ko maramdaman ang kanyang tunay na ranggo ng paglilinang. Hindi ito magandang panahon para sa akin na salakayin siya. Dapat muna akong umalis. Nagtapos si James sa loob. Fine. Nagsimula si James, handa akong isakripisyo ang aking sarili. Gayunpaman, nais kong malaman kung saan pinapanatili mo ang Yardos Zagarari. Makikipagtulungan ako sa sandaling palayain mo siya. Ang mga browser ni Zizzle ay kumalas habang naririnig ang mga salitang iyon. Makalipas ang ilang segundo, naayos niya si James na may isang matigas na titig. Hindi ka Wyatt Dalibor. Ikaw ay. Tama iyon. Inalis ni James ang kanyang disguise at ipinapalagay ang kanyang tunay na hitsura sa sandaling iyon. Mekaisto, sakupin mo siya. Si Zizzle ay nagpatuloy sa kanyang mga mata na sinanay kay James habang siya ay tumalikod kaagad. Alam niya ang mga kasanayan at kakayahan ni James. Ang tao ay pinamamahala ang pumatay ng maraming mga Chaos Rango ng mga magsasaka sa kanyang sariling likuran sa Chaos Arena. Si Zizzle ay malinaw na walang tugma para sa kanya. Sa isang flash,
Nag-teleport si James at muling napakita bago si Zizzle. Bago siya makatakas, hinawakan ni James ang ginang sa kanyang lalamunan. Kakaibang sapat, si Mekaisto ay nakaupo lamang sa upuan nang hindi gumagalaw ng isang solong kalamnan. Ang lalaki ay tila malamig at walang kabuluhan habang tinitingnan niya si James. Ikaw si James Caden, hindi ba? Narinig ko ang tungkol sa iyo. Nakatanggap ka ng kayamanan ni Emperor Raya at natutunan ang kanyang mga kasanayan sa lagda. Gayunpaman, ang iyong ranggo ng paglilinang ay medyo mababa pa rin. Inilagay ko ang pagbuo sa paligid ng lugar na ito, at hindi ka makakaalis maliban kung pinahihintulutan ko ito. Dito ka mamamatay, James Caden. Panipi. Tinatakan ni James ang base ng paglilinang ni Zizzle at ginawang walang kapangyarihan. Ang ginang ay sumigaw ng labis, magmadali ka at nilamon siya. Nagtataglay din siya ng libong mga landas na banal na katawan. Huwag gumalaw. Hinigpitan ni James ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Zizzle. Ang huli ay nagpakawala ng isang masiglang hiyawan mula sa sakit. Tumalikod si James kay Mekaisto. Bilang pangalawang komandante ng mga demonyong extraterrestrial, dapat ka bang makatrabaho si Zizzle Dalibor o ang mga Dooms? Bakit hindi ka sa akin? Sa wakas ay bumangon si Mekaisto mula sa kanyang upuan. Isang labis na aura ang nagmula sa lalaki habang dahan-daang bumangon siya. Bigla, ang mga ulap ng itim na aura ay nagtipon bago ang Mekaisto at nabuo ang hugis ng isang malaking kamay. Pagkatapos, ang kamay ay lumipad patungo kay James sa isang pagtatangka upang mahuli ang target nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4957. James ay nagpaplano na sirain si Zizzle at ang alyansa ng extraterrestrial demons kung posible. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang tumakbo para dito ngayon na sinimulan ni Mekaisto na ilunsad ang kanyang pag-atake. Si James ay nag-teleport at muling nabuo sa labas ng palasyo sa loob ng Porma Sion. Agad niyang napagtanto na hindi niya maipasa ang Porma Sion sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan ng Blight Omniscience. Ang tinig ni Mekaisto na tumatawa ay nagmula sa direksyon ng palasyo. Hindi mo magagawang tumagos ang aking pagbuo sa iyong kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Kinurot ni James ang kanyang mga labi at snickered, tama ba iyon? Bumuo siya at naglabas ng isang napakalawak na halaga ng aura sa sandaling iyon. Habang ang tatlong bilog ng halo ay kumikinang ng mahina sa paligid ng katawan ni James, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at itinapon ang isang mabibigat na suntok sa pagbuo. Boom! Ang mga kapangyarihan ng 10 mga pamamaraan ng landas na naimbento sa pag-atake ni James ay sumire sa pagbuo ni Mekaisto. Ang isang malaking crack ay nabuo sa protection na hadlang halos agad. Mabilis na na-teleport si James sa labas ng Porma Sion kasama ang mga pamamaraan ng Blight Omniscience. Darn it! Sinumpa ni Mekaisto ng malakas habang tinitigan niya ang crack sa pagbuo sa kawalan ng paniniwala. Sa kabilang banda, dumating si James sa isang lugar na nag-iisa sa endless na walang bisa na malayo sa universo ng tadhana. Sa wakas ay pinakawalan niya si Zizzle. Pagkatapos, si James ay nakipag-ugnay sa isang upuan at umupo ng comfortable dito. Inatasan niya ang kanyang titig kay Zizzle, na ubo at hafang dahil sa kakulangan sa ginhawa sa kanyang lalamunan. Si James ay nagsimulang walang pasubali, alam mo na papatayin kita ng isang suntok, di ba? Ha? Walang bakas ng takot na maaaring matagpuan sa mga mata ni Zizzle. Ang ginang ay masahe ang kanyang leeg habang itinuwid niya ang sarili. Ngumiti siya. Hindi mo ako papatayin. Hindi pa rin ako mabubuhay ngayon kung talagang gusto mo akong patay. Panipi. Nag-isip sandali si James at sinampal ang kanyang mga daliri. Si Wyatt ay nagpatulong ng ilang mga hakbang ang layo sa kanya sa susunod na instant. Nakita ng lalaki kung ano ang nangyari sa ngayon habang nakulong sa puwang na nilikha ni James. Sinabi ni James, kung hindi ito dahil dinukot kita na gamitin ka bilang aking disguise, marahil ay may padala ka sa extraterrestrial demon bilang isang sakripisyo. Si Wyatt ay nagkaroon ng isang naguguluhan na ekspresyon habang tinitigan niya si Zizzle na may malamig na titig. Bakit? Nanatiling tahimik si Zizzle habang tinitigan niya si James at hindi pinansin ang tanong ni Wyatt. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad at pinagsama ang isang imahe sa hangin. Ang imahe ay lumilitaw na nagpapakita ng isang hindi kilalang lugar ng madilim na mundo.
Maraming mga monsters ang gumagapang sa lugar na iyon ng madilim na mundo. Isang haligi ng bato ang nakatayo sa gitna ng lugar, at isang lalaki ang nakatali sa haligi na iyon. Ang lalaki ay dugo dahil sa nakakagulat na mga sugat na nakakalat sa kanyang katawan. Yardos. Kinilala kaagad ni James ang lalaki. Kinurot ni Zizzle ang labi. Nakulong siya sa isang lugar sa madilim na mundo ngayon. Maaari mo siyang i-save kung magmadali ka sa kanyang pagligtas, James. Gayunpaman, kung hindi ka mabilis na gumagalaw, si Yardos Zagarari ay maaaring mabagal na kinakain ng buhay ng mga monsters. Bakit ka? Ang isang malakas na aura ay nagmula kay James halos agad. Habang naghuhugas ang aura sa Zizzle, maraming mga pagbawas na nabuo sa kanyang balat. Ang dugo ay umuusbong mula sa mga sugat na iyon at tumulo sa pamamagitan ng kanyang damit, sinasaktan ang puting tela na pula. Kung papatayin mo ako ngayon, hindi mo malalaman kung nasaan si Yardos. Sinubukan ni Zizzle na panatilihing matatag ang kanyang tinig. Hayaan mo akong umalis, at ibabahagi ko sa iyo ang lokasyon ng Yardos. Huminga ng malalim si James at pinigilan ang kanyang aura. Pagkatapos, tinanong niya sa isang nagyayelo na tono, sabihin mo sa akin kung nasaan siya, at ay extrang ako minsan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4958. Alisin ang selyo na inilagay mo muna sa akin, hiniling ni Zizzle. Sinampal ni James ang kanyang mga daliri. Habang naramdaman ni Zizzle ang daloy ng kanyang mga kapangyarihan muli, itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang isang inskripsyon. Ang mapa na nagpapakita ng lokasyon kung saan naitala ang Yardos Zagarari ay naitala sa inskripsyon na ito. Mahahanap mo siya sa pamamagitan ng pagtukoy sa mapa. Kinuha ni James ang inskripsyon mula sa Zizzle at sinuri ito sa kanyang zen. Matapos niyang makumpirma na ito ay talagang isang mapa, itinutok ni James ang kanyang mga kapangyarihan at itinuro ang isang pag-atake sa Zizzle. Ang katawan ng ginang ay shredded sa mga bits sa isang instant. Alam ni James na sinira lamang niya ang isang clone ng aktwal na nilalang. Gayunpaman, nais niyang paksain ang Zizzle. Pagkatapos nito, ibinalik ni James ang kanyang tingin kay Wyatt. Ito ay lalo pang mapanganib sa teritoryo ng mga Dooms. Dapat kang umalis at lumayo sa oras na ito. Hindi ko nais na makunan at kinain ng mga extraterrestrial demon. Kung ang taong iyon ay muling nakakuha ng kanyang buong kapangyarihan, mas mahirap para sa akin na patayin siya. Panipi. Isang maliit na nakasimangot na Christ na noo ni Wyatt. Halos ginamit siya bilang isang sakripisyo sa pamamagitan ng kanyang sariling uri. Ngayon, siya ay naging isang takas. Tumingin si Wyatt kay James at nagbigay ng kaunting tumango. Aalis ako kaagad. Salamat. Matapos umalis si Wyatt, nanatili si James sa parehong lugar habang siya ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng kaunting oras, nagpasya siyang makipag-ugnay kay Henrik. Nagpakita si Henrik hindi masyadong mahaba pagkatapos nito. Mayroon ka bang balita ng Sir Yardos kung saan, James? Natanggap niya ang mapa na ibinigay ni Zizzle mula kay James. Ang ekspresyon ni Henrik ay unti-unting tumigas habang sinuri niya ang mapa. Pinapanatili niya si Sir Yardos na nakakulong sa madilim na mundo, na matatagpuan malapit sa distrito ng Hazif. Hindi namin magagawa na sumali sa Endless Tournament kung pinili nating maglakbay sa madilim na mundo upang iligtas siya. Ito ay malinaw na isang plano ng kaguluhan. Inaalis ka niya upang makapagpatuloy siya sa kanyang mga plano. Panipi. Tumango si James. Alam ko, maaaring handa na si Zizzle. Gayun din, dapat na siya ay nag-set up ng ilang uri ng mga pormasayon o mga entrapment sa paligid ng lugar kung saan nakakulong si Yardos. Ito ay magiging isang mapanganib na misyon ng pagsadjep. Panipi. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, nagsimula si Henrik, James, ang tanging paraan upang gawin ito ay para sa akin na iligtas si Sir Yardos habang nananatili ka sa distrito ng Chaos at lumahok sa Endless Tournament. Ipinagpatuloy niya, gayunpaman, ang extraterrestrial demon na tumutulong kay Zizzle ay isang kahanga-hangang magsasaka. Nakipaglaban ako sa tao dati, at nag-aalala ako na baka hindi mo mahawakan ang kapwa. Tinapik siya ni James sa balikat. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Gagamitin ko ang bawat paraan na kailangan kong ihinto ang mga plano ni Zizzle. Sa kabaligtaran, dapat kang mag-ingat sa iyong paraan upang iligtas si Yardos.
Naisip ko na kung gaano kahirap ito dahil malinaw na nais ni Zizzle na ilayo ako rito. Nakaramdam si Henrik ng kaunting pakiramdam ng kaluwagan matapos marinig ang mga salita ni James. Subukan ang iyong makakaya upang i-drag ang oras at hintayin akong bumalik, James. Kahit na hindi ko pinagkadalubhasaan ang anumang mga pamamaraan tulad ng Blight Omniscience na tulungan akong maglakbay ng mabilis, gayunpaman natanggap ko ang mga turo ni Zeno sa rune art. Gumawa ako ng isang batch ng mga runes na makakatulong sa akin na mag-teleport sa pamamagitan ng endless na walang bisa ng mas mabilis. Ito ay paikliin ang oras na kailangan kong maabot kung nasaan si Sir Yardos at bumalik dito. Pupunta ako ngayon. Panipi. Nag-teleport si Henrik at nawala mula sa lugar pagkatapos sabihin iyon. Si James ay bumagsak ng isang maliit na buntong hininga habang siya ay tumitig sa direksyon kung saan si Henrik ay naglalakbay. Inaasahan niya na ang Henrik ay magtagumpay sa pagligtas ng mga Yardos at ibalik ito ng ligtas. Pagkaraan ng ilang sandali, binago ni James ang kanyang hitsura at aura kasama ang kanyang mga kapangyarihan. Sa isang flash, ipinapalagay niya ang hitsura ng isang rogue cultivator. Pagkatapos, ang lalaki ay bumalik sa Doom Universe. Samantala, si Teresa, na nawalan ng isang clone, ay naghihirap ng malubhang after effect. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha at nagubo ng dugo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4,959. Gaano katindi, ang ginang ay hindi maistorbo tungkol sa kanyang mga pinsala sa panloob. Nagmamadali siyang umalis sa Mount Chaos at nagtungo sa palasyo ni Mekaisto. Ano ang ngayon? Tumungo si Teresa kay Mekaisto. Paano pinamamahalaan ni James Cayden na masira ang iyong pormasayon at lumayo? Si Mekaisto ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na magagawa niya iyon. Ang teoretikal na pagsasalita, hindi masisira ni James Cayden ang aking pormasayon sa kanyang mga kapangyarihan sa ranggo. Gayunpaman, ginawa niya ngayon. Iyon ay nangangahulugang ang kanyang mga kapangyarihan ay malamang na higit sa average na mga magsasaka sa ranggo ng kaguluhan. Maaari siyang maging banta sa aming mga plano sa susunod. Panipi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, patuloy ni Teresa, naglikha si Tiv ng isang plano upang maakit siya sa isang malayong lokasyon. Hindi na siya makakabalik dito sa lalong madaling panahon. Sa oras na siya ay bumalik, matapos ang Endless Tournament, at magtagumpay tayo sa pagkumpleto ng ritual upang mag-alok ng distrito ng kaguluhan bilang isang sakripisyo. Ang distrito ng kaguluhan ay mawawala noon. Panipi. Tumahimik siya at huminga ng malalim. Pinaplano kong isagawa ang plano at mapupuksa si James Cayden minsan at para sa lahat matapos ang paligsahan sa Endless. Hindi ko inaasahan na siya ay lumakas ng napakalakas ng mabilis. Kaya, kailangan kong ibunyag ang mga Yardos sa Garari kung nasaan siya ng maaga. Mayroon akong masamang pakiramdam tungkol dito. Pinaikit ni Mekaisto ang kanyang mga mata. Dapat tayong sumulong ng mabilis sa plano. Tumanggaw si Teresa. Ang pormasayon na sumasaklaw sa buong distrito ng kaguluhan ay nakumpleto ng matagal. Kailangan lang namin ng mas maraming kapangyarihan upang maisaaktibo ito. Mayroon kaming maraming mga magsasaka na pumapasok at manatili sa Mount Chaos. Papatayin lang natin ang ilan sa kanila at gagamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang ma-fuel ang pormasayon. Panipi. Sige. Habang pinag-uusapan ni Teresa at Mekaisto ang kanilang susunod na hakbang, muling sinimulan ni James ang Mount Chaos. Hindi mabilang na iba pang mga magsasaka mula sa 10 distrito ay nakarating din sa Mount Chaos. Ang bawat isa sa kanila ay inaalok ng isang lugar upang manatili sa mga espiritual na bundok na matatagpuan sa loob ng saklaw ng mga kaguluhan sa Mount, kasama si James. Nang gabing iyon, nagpasya si James na mamasyal sa likuran bago matulog. Tulad ng pagtingin niya sa mga bituin sa madilim na kalangitan, biglang naramdaman ni James ang pagkakaroon ng isang nakakahamak na aura. Agad na nag-teleport si James patungo sa direksyon kung saan nagmula ang hindi mapakali na aura. Gayunpaman, tulad ng pagdating niya sa lugar kung saan ang presensya ng aura ay ang pinakamalakas, napansin ni James na ang aura ay misteryosong nawala. Ang tanging bagay na naiwan sa silid na ipinasok lamang ni James ay ang mga labi ng isang matatandang lalaki. Bumagsak si James sa tabi ng bangkay at sinusunod ito ng malapit. Masasabi ni James,
Na ang namatay na nakatatanda ay isang quasi-chaos Rango ng Rango noong siya ay buhay pa. Ang matandang lalaki ay lumitaw na namatay matapos ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan at lakas ay pinatuyo mula sa kanyang katawan. Ang kalagayan ng kanyang mga labi ay nakakatakot dahil ang kanyang katawan ay ganap na natuyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang papalapit na enerhiya ng Tayback na naglalayong sa kanyang likuran. Mabilis siyang nag-dodge sa gilid. Bastard ka! Gaano ka manggahas na saktan ang aking Panginoon? Isang ginang ang kanyang Tayback kay James ng labis habang sumisigaw siya sa tuktok ng kanyang tinig, "Murderer! May isang mamamatay tao dito." Di nagtagal, isang malaking pulutong ang nagtipon sa loob at paligid ng silid matapos marinig ang mga hiyawan ng ginang. Tumigil ang ginang sa pag-atake kay James. Sa halip, itinuro niya si James at nagtanong ng galit, "Sino ka? Bakit mo ginawa ang isang kakilakilabot na bagay sa aking Panginoon?" Sumimangot si James, "Nakita mo ba akong ginawa ito? Ikaw lamang ang ibang tao sa silid nang makarating ako dito ngayon." Sinaway ang ginang. Itinaas ni James ang kanyang kamay. Bigla, nadama ng lahat ang isang paglipat sa presyon sa paligid nila bilang isang kakaibang eksena na nilalaro sa harap nila. Ginamit ni James ang kanyang mga kapangyarihan upang baligtarin ang oras sa sandaling ito bago namatay ang matatandang magsasaka. Kapag ang matandang lalaki ay nagsasagawa ng pagmumuni-muni sa silid, isang malaking ulap ng madilim na aura ang lumitaw sa wala kahit saan at sumugod sa lalaki. Ang matandang lalaki ay agad na naging isang pinatuyong bangkay, at nahulog ito sa sahig. Pagkatapos, dumating si James makalipas ang ilang segundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,960. Karamihan sa mga magsasaka ay hindi nababago habang pinapanood nila ang mga sandali na humahantong sa pagkamatay ng matatandang magsasaka. Kabilang sa karamihan, ang ilan sa mga kalalakihan ay ang mga Grand Patriarch ng maraming nakatagong sekta na si Henrik at ang iba pang mga magsasaka ng tao ay personal na dumalaw. Ang mga kalalakihan na ito ay naglakbay sa universo ng tadhana matapos malaman ang tungkol sa mga plano ni Zizel. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay nanatiling tahimik kahit na matapos makita ang eksena na nagpapakita ng pagkamatay ng matatandang magsasaka. Sa kabilang banda, ang iba pang mga magsasaka ay pinag-uusapan ng masigasig sa kanilang sarili bilang isang pakiramdam ng pagkabalisa na kumalat sa karamihan. Nasaan ang Patriarch ng Doom Race? Hindi ba niya kami mag-alok ng paliwanag tungkol sa pangyayaring ito? Kung paanong hinihiling ng isang tao ang pagkakaroon ng Patriarch ng lahi ng tadhana, ang isang matandang lalaki ay materyal ng sabay-sabay. Ito ay si Dalibor, ang Patriarch ng lahi ng tadhana. Ano ang problema? Kalaunan ay napansin ni Yusi ang katawan na nakahiga sa sahig. Ang isang maliit na frown ay iginuhit ang kanyang mga browser. Si James, na naglagay ng isang disguise, ay sumagot, "Wala akong ideya kung ano ang nangyari. Nakita ko ang isang masamang aura sa direksyon na ito. Sa oras na nakarating ako rito, ang matandang Ginoo na ito ay pinatay na." Ang mga tunog ng isang taong sumisigaw ay nagmula sa isang kalapit na espiritual na bundok. Si James at ang mga taong nagtipon sa loob ng silid ay agad na nagmadali patungo sa direksyon kung saan narinig nila ang pagsigaw. Sa kasamaang palad, ang grupo ng mga ito ay natagpuan lamang ang 2 higit pang mga katawan na namatay sa isang katulad na kondisyon tulad ng unang biktima. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Tila si Zizel ay gumawa ng kanyang unang paglipat. Marahil ay naramdaman niya ang pagbabante pagkatapos ng aming pagpapalitan, kaya inilipat niya ang kanyang mga plano pasulong. Naisip ni James. Ang mga Dooms ay nakikipagsabuatan sa mga demonyong extraterrestrial. Dapat nating iwanan ang universo ng tadhana at ang distrito ng kaguluhan. Lumabas si James sa karamihan ng tao at sumigaw ng malakas. Samantala, parami ng parami ang mga magsasaka ay nabiktima sa madilim na aura, na tila lumilitaw sa mga random na lugar sa buong kaguluhan ng Mount. Sa loob ng ilang minuto, 12 ng mga magsasaka ang namatay. Habang ang iba pang mga magsasaka ay naalarma sa mahiwagang pagkamatay na nangyayari sa paligid nila, karamihan sa kanila ay sinubukan na iwanan ang mga kaguluhan sa Mount. Gayunpaman, sa kanilang kakilakilabot, nalaman nila na ang pagbuo ng bundok na sumasakop sa buong teritoryo ng Doom Race ay naaktibo muli. Walang sino man ang maaaring lumabas sa pagbuo.
Ang pagbuo ng bundok ay nabuo ng mga makalangit na landas ng lahat ng 10 distrito. Kahit na ang mga magsasaka ng antas ng Grand Patriarch ay hindi magkakaroon ng lakas na masira o iangat ang pagbuo. Di nagtagal, hindi mabilang na mga magsasaka ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng teritoryo ng lahi ng Doom upang hilingin sa iyon na itaas ang pagbuo ng bundok. Si UC, sa kabilang banda, ay ganap na clueless tungkol sa mga kakaibang insidente na nangyayari ng sabay-sabay sa kanilang lupain. Ano ang nangyayari? Ang malambot na tinig ng isang ginang ay umalangaw-ngaw sa buong silid noon. Isang nagwawasak na babae ang lumakad papunta sa pangunahing bulwagan. Ito ay Zizzle. Babae ka. Ang isang matatandang magsasaka na may kamalayan sa pakikipag-ugnayan ni Zizzle sa mga extraterrestrial na demonyo ay galit na galit. Ang lalaki ay nakabuo ng kanyang mga kapangyarihan at nakulong sa Zizzle kasama ang kanyang kamaupasulong. Gayunpaman, ang lalaki ay ipinadala na lumilipad pabalik sa pamamagitan ng isang napakalawak na puwersa bago siya naging malapit sa kanyang target. Habang nahulog sa lupa ang Rango ng Chaos Rango, agad siyang nag-cough up ng maraming mga bibig ng dugo. Kahit na ang puso ng Endless Zizzle ay hindi totoo, may kakayahang mag-trigger ng mga kapangyarihan ng mga landas ng langit ng 10 distrito. Sa makatuwid, si Zizzle ay nagawang manipulahin ang kapangyarihang iyon upang maprotektahan ang kanyang sarili. Si Zizzle ay hindi man lang pinalaya ang matatandang magsasaka ng pangalawang sulyap. Lumakad siya papunta sa upuan na nakalagay sa gitna ng bulwagan at maupo ng mahinahon. Zizzle Dalibor, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Isang tao sa karamihan ng tao ang sumigaw ng galit. Tumugon si Zizzle sa bagay na, titingnan ko kaagad ang mga pangyayaring ito. Gayun din, naaktibo ko ang pagbuo ng bundok upang maiwasan ang pagtakas ng salarin. Inaasahan kong ang naganap ay nagtatago sa gitna namin ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4,961. Zizzle na aktibo ang pagbuo ng bundok upang maiwasan ang lahat na makatakas. Hindi ito ang tamang oras upang makarating sa masamang panig ng lahat. Bagaman ang pagbuo upang isakripisyo ang buong distrito ng Chaos ay na-set up, hinihiling nito ang malaking enerhiya na maisaaktibo. Bukod dito, ang buong pag-activate ay tatagal ng ilang oras. Nais niyang tiyakin na walang mga variable sa kanyang plano, o kung hindi man ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ganun ba? Sa sandaling iyon, ang isang matandang lalaki na nakasuot ng isang puting balabal ay naglalakad palabas ng karamihan. Ito ay walang iba kundi ang Grand Patriarch ng Saber Sect, ang Master. Humakbang ang Master at sinabing, bago ako makarating dito, narinig ko ang mga Dooms ay nakipag-away sa mga extraterrestrial demonyo. Tumayo si Zizzle at tinanggihan, nonsense. Sino ang kumakalat ng mga maling chismis? Ang Grand Patriarch ng isa pang nakatagong sekta ay humakbang din at sinabing, naranasan mo ang labis na pagsisikap na hawakan ang paligsahan sa Endlos at akitin kami dito upang patayin mo kami, kunin ang aming enerhiya, at pagkatapos ay muling mabuhay ang iyong ama, di ba? Pinaplano mo ring isakripisyo ang buong distrito ng kaguluhan. Ang mga Grand Patriarch ng ilang mga nakatagong sekta ay nakalantad sa plano ni Zizzle. Si Zizzle ay sumabog sa malamig na pawis. Iniwan na ni Mekaisto ang teritoryo ng Dooms na may huling enerhiya sa pagbuo. Hindi na siya makakabalik sa lalong madaling panahon, kaya kinailangan ni Zizzle na bumili ng ilang oras. Nagretort si Zizzle, nonsense. Ang mga tao ang nag-aaway sa mga extraterrestrial demonyo. Matapos magsalita, ipinakita sa kanila ni Zizzle ang eksena ng pulong ng Yardos kasama ang pangalawang commander ng extraterrestrial na mga demonyo at naisave ang mga extraterrestrial na mga demonyo sa loob ng Chaos Tablet. Sinabi ni Zizzle, ginamit ko ang puso ng Endlos upang makakuha ng pananaw sa mga kaganapang ito. Ang mga tao ay nakikipag-ugnay na sa mga extraterrestrial demon. Ang mga tao ang nagsisikap na isakripisyo ang distrito ng kaguluhan. Sinimulan na nila ang paglisan ng universo ng tao at papunta sa distrito ng kaguluhan. Alam ko na ang tungkol sa kanilang mga plano sa loob ng mahabang panahon at nais na ilantad ang kanilang pamamaraan sa panahon ng Endless Tournament. Kung gayon, maaari kaming magkasama ng isang countermeasure. Gayunpaman, kailangan kong ibunyag ang lahat ng maaga dahil ako ay pinaghihinalaang ngayon.
Ang lahi ng tao ay lihim na nakagambala sa torneo ng Doom Races Endless at ginagamit ang bawat posibleng paraan upang magmaneho ng isang kalso sa pagitan namin at ng iba pang mga sekta. Panipi. Ang mga salita ni Zizzle ay makatwiran at mahusay na itinatag na kahit na si James ay naniniwala sa kanya kung siya ay walang kabuluhan tungkol sa katotohanan. Ang universo ng tao ay talagang nagsimulang lumikas sa distrito ng Chaos, at ang eksena ng pulong ng Yardos kasama ang pangalawang komandante ng mga demonyo ng extraterrestrial ay totoo rin. Matapos marinig ang paliwanag ni Zizzle, ang lahat ay naroroon ay nalilito at hindi sigurado tungkol sa kung sino ang maniniwala. Nag-aalala si James matapos mapansin ang mga ito na nag-aalangan. Tumayo siya at sinabing, huwag lokohin. Maraming mga powerhouse ang namatay sa teritoryo ng mga Dooms. Hindi ba sapat na katibayan upang mapatunayan ang kanilang masamang plano? Si Zizzle ay sumulyap kay James at malamig na sinabi, ano ang maaaring patunayan ng kanilang pagkamatay sa ating teritoryo? Ang mga tao ay may masamang hangarin at nais na balangkasin tayo. Kayong mga tao ay sadyang pumatay ng mga powerhouse na ito sa ating teritoryo. Kung tayo ang mga mastermind, hindi tayo kailanman kumilos sa ating sariling teritoryo. Tinuro niya si James at inakusahan siya rin ay isang tao na nakikipag-away sa mga demonyong extraterrestrial. Dalhin mo siya. Sa utos ni Zizzle, ang ilang mga sundalong ganap na armado ay sumugod sa bulwagan at kinubkob si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4962. Zizzle ay hindi pa rin alam ang nagtatanim na inaakusahan niya ay si James. Gayunpaman, sumulong siya at itinuro ang mga daliri sa kanya. Sa makatuwid, natural siyang naging kanyang kaaway, at kailangan niyang alisin siya. Ang mga sundalo ay nakasuot ng itim na sandata at naghahawak ng mga tibak. Sa sandaling pumasok sila sa bulwagan, ang iba pang mga powerhouse ay tumalikod at tinanggal ang isang lugar para sa kanila. Hindi nila masabi kung ano ang katotohanan at nalilito pa rin. Sa makatuwid, hindi nila nais na kumilos ng mabilis bago magkaroon ng isang mas malinaw na larawan ng sitwasyon. Si James ay hindi nabalisa ng mga sundalo. Tiningnan niya si Zizzle, casual na kumaway ang kanyang kamay, at isang eksena ang nagsimulang maglaro bago ang lahat. Sa pinangyarihan, dinala ni Zizzle si Wyatt sa isang espiritual na bundok sa teritoryo ng Dooms. Pagkatapos, binuksan ng dalawa ang isang porma sayon at nakilala sa isang extraterrestrial demon. Ang tanawin ng Wyatt na halos kinain ay ipinakita din. Ito, ang mga powerhouse sa loob ng bulwagan ay nagulat. Sa palagay mo ay sapat na ang isang pekeng ilusyon upang gawin akong scapegoat. Nagdilim ang mukha ni Zizzle. Itinaas niya ang puso ng Endless, at lumitaw ang isang nakasisilaw na ilaw, na sinira ang eksena na ipinakita ni James. Pagkatapos, inutusan niya, dalhin mo siya. Matapos mapili ang bagong Endless Lord, parurusahan niya ang taong ito na nakipagsabuatan sa mga extraterrestrial demonyo. Ang mga sinaunang powerhouse na naruroon ay agad na naiintriga sa pagbanggit ng Panginoon ng Endless. Si James sneered, ha? Ang mga sundalo ay sisingilan kay James, at hindi mabilang na enerhiya ng tibak ang bumagsak sa kanya. Gayunpaman, nanatiling hindi nasaktan si James. Boom! Ang mga shockwaves ay sumisid sa lugar at sinira ang bulwagan. Hindi mabilang na mga magsasaka ang lumipad mula sa mga lugar ng pagkasira. Si James ay lumulutang din sa kalangitan, napapaligiran ng mga sundalo. Malaki ang mukha ni Zizzle. Tinitigan niya si James at naisip niya ang sarili, sino siya? Maaari ba itong James? Isa. Gayunpaman, mabilis niyang tinanggal ang pag-iisip. Naakit na niya si James sa labas ng distrito ng Chaos, at siya ay nasa daan upang mailigtas si Yardos. Imposible para sa kanya na maging sa teritoryo ng mga Dooms. Kung hindi si James, sino ito? Henrik, marahil, Kudlit. Sa Zizzle, ang tanging mga tao na maaaring magbanta sa kanya ay sina James at Henrik, na kahit papaano ay nakuha ang Grand Purge Formation. Kung wala si Mekaisto, si Zizzle ay hindi kumpiyansa na makitungo kina James at Henrik lamang. Anuman ang pagkakakilanlan ng tao sa harap niya, ang layunin niya ay bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Nais niyang harapin ang mahirap na tao. Kasama ang puso ng Endless. Si James ay mayroon ding puso sa Endless, ngunit ang kanyang tunay. Gayunpaman,
Ang puso ng Endless ay ang James trump card laban sa pangalawang komandante ng extraterrestrial na si Mephisto. Sa makatuwid, ayaw niyang ilantad ito bago lumitaw si Mephisto. Swoosh! Sa sandaling iyon, ang mga sundalo na nakapaligid kay James ay naglunsad ng isa pang pag-atake. Ayaw ni James na saktan ang mga sundalo ng mga Dooms, na walang kabuluhan sa katotohanan. Gayunpaman, gumawa na sila ng aksyon laban sa kanya. Kaya, hindi na siya nagpakita ng awa. Gamit ang alon ng isang kamay, tinawag niya ang ilang mahiwagang inskripsyon na naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,963. Ang pagkalat ng kapangyarihan ng mga inskripsyon, at agad na sumangga ang mga sundalo. Napagtanto ni Zizel ang tao bago siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at kailangang maging Henrik o James. Ang kanyang kalaban ay isa na siya ay hindi kayang hawakan mag-isa. Sinabi niya, ang Endless Tournament ay magsisimula ng maaga. Sino mang pumapatay na ang tao ay gagantimpalaan ng puso ng Endless. Ang Endless na makalangit na landas ay kinikilala ang isa na nagtataglay ng puso ng Endless bilang bagong Panginoon ng Endless. Panipi. Ang ilang mga powerhouse ay agad na naiintriga sa kanyang mga salita. Tiningnan ni James ang mga powerhouse na magsasagawa laban sa kanya at sinaway sila, lahat kayo ay nabuhay ng matagal ngunit hindi rin masasabi ng tama mula sa mali. Isang peking puso ng Endless at ang posisyon habang ang Panginoon ng Endless ay sapat na upang lokohin ka at mawala sa iyo ang lahat ng loika. Sinasabi mo na ito ay peking. Zizel sneered. Kaagad pagkatapos, isinaaktibo niya ang puso ng Endless. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng mga makalangit na landas ng 10 distrito ay nagtipon sa paligid niya. Napapaligiran siya ng isang makulay na ilaw, na ginagawang parang isang ethereal na pagkatao. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga makalangit na landas ng 10 distrito na nakakapagod sa kanyang katawan, ang kanyang aura ay agad na nag-skyrock. Siya ay parang isang walang kapantay na diyosa, at ang ilang mga mas mahina na mga magsasaka ay mayroon ding hinihimok na sumamba sa kanya. Matapos madama ang kapangyarihan ng mga makalangit na landas ng 10 distrito, ilang mga powerhouse ang tinukso. Itigil ang iyong kalokohan, demonyo. Isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas, nagbihis ng isang kulay abo na balabal, humakbang pasulong at lumokso sa kalangitan. Ang matatandang lalaki na naglalabas ng isang malakas na aura ay ang Grand Patriarch ng isang nakatagong sekta at nasa ranggo ng Chaos Transcendere. Ang kanyang base sa paglilinang ay mas makapangyarihan kaysa kay Lucius, na kinilala bilang pinakamalakas na magsasaka ng Endless. Si James ay tumingin sa kanya ng malamig at sneered, ang rurok ng Chaos Transcendere Rango. Bumaba, ayokong patayin ka o kahit sino pa. Ang higit na mamatay, mas maraming enerhiya na si Zayden ay sumisipsip para sa kanyang muling pagkabuhay. Panipi. Pinagbiro ng matatandang lalaki, kahit ngayon, sinusubukan mo pa ring linlangan kami. Ang matatandang lalaki ay ang Grand Patriarch ng isang nakatagong pamilya, ang Xenakis. Ang kanyang pangalan ay Bardwell Zinaki. Tumawag si Bardwell ng isang axe at swang kay James. Ang kanyang pag-atake ay tila maaaring hatiin ang walang bisa. Itinapon ni James ang Blight Omniscience at dodged ang pag-atake. Dumating siya sa mga tadhana upang maiwasan ang pamamaraan ni Zizel, hindi upang labanan ang mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta na ito. Ang pagpatay sa kanila ay makakatulong lamang sa plano ni Zizel. Ang Blight Omniscience. Nagdilim ang mukha ni Zizel. Tiyak na ang lalaki ay si James. Ang Blight Omniscience ay isang supernatural na kapangyarihan na nilikha ng Yardos. Sa lahi ng tao, kakaunti lamang ang nagtatanim nito. Mayroong kahit na mas kaunting mga tao na may napakataas na kasanayan dito. Sigaw ni Zizel, ano ang iyong layunin para sa pag-sneak sa aming teritoryo, James? Sinusubukan mo bang pukawin ang salungatan sa pagitan namin at ng iba pang mga sekta? Nais mo kaming lumaban upang ang mga tao ay mag-aani ng mga benepisyo, di ba? Ang kanyang boses ay lumubog sa buong lugar. Ang mga powerhouse na naruroon ay nabigla matapos marinig ang pangalan ni James. Ang lahat ay may kamalayan sa lakas ni James. Sa Chaos Arena, sinira ni James ang Tenfold Purge Formation at pinatay ang ilang mga powerhouse sa ranggo ng Chaos. Ito ba talaga? Kabilang sa karamihan,
Isang babae sa isang lilang damit na nakatitig kay James. Ang babae ay walang iba kundi si Waylea. Sinamahan ni Waylea ang pinuno ng sekta ng Theist na si Cedrus, na dumalo sa Endless Tournament. Hindi na nag-isip si James tungkol sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Bumalik siya sa kanyang aktwal na hitsura at mahinahon na sinabi, "Tama ka, ito sa akin. Hanggat narito ako, hindi ko hayaang magtagumpay ang iyong plano, Zizzle." Haha, pinakawalan ni Zizzle ang isang malamig at nakamamatay na pagtawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,964. James at Zizzle ay sumulyap sa bawat isa, ang kanilang mga mata na puno ng puot. Malamig na sinabi ni Zizzle, ang mga Yardos ay nakikipag-usap sa mga demonyong extraterrestrial. Paano mo ipapaliwanag ang iyong malapit na relasyon sa mga Yardos? Ginamit ni Zizzle ang bawat paraan upang bumili ng oras hanggang sa ang pagbuo sa paligid ng distrito ng kaguluhan ay aktibo. Di nagtagal, ito ay isang pagpatay ng spray, at ang buong distrito ng kaguluhan ay isakripisyo. Si Mekaisto ay umalis upang maisaaktibo ang pagbuo, at kailangang maghintay si Zizzle para sa kanyang pagbabalik. Kung hindi man, ang sitwasyon ay lalabas sa kanyang kontrol. Tama siya. Bigyan kami ng paliwanag, James. Nagtatrabaho ka rin ba sa mga extraterrestrial demonyo? Ang mga powerhouse na nagtatanong kay James ay nagtiwala sa kanya. Gayunpaman, inangkin ni Zizzle na ginamit ang puso ng Endlos upang makakuha ng isang pangitain ng mga Yardos na nagligtas sa mga demonyong extraterrestrial. Sa makatuwid, mayroon silang mga pagdududa tungkol sa mga Yardos. Hindi nag-abala si James na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya, ang pangalawang komandante ng extraterrestrial demon ay nasa loob ng Mount Chaos. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, paano tayo magtungo roon at malaman ang katotohanan? Panipi. Tumingin siya kay Zizzle at tinanong, magsasama ba tayo? Sumagot si Zizzle, bakit hindi? Inisip ni James na susubukan ni Zizzle na hadlangan siya sa lahat ng paraan na posible. Isang masamang premonition ang tumaas sa kanyang puso matapos makita siyang samang-ayon ng walang pag-aatubili. Naisip niya sa kanyang sarili, maaari bang umalis na ang mga demonyong extraterrestrial? Inilabas niya ang kanyang Zen at nascan ang espiritual na bundok na nakilala ni Zizzle sa mga demonyong extraterrestrial. Ang pagbuo sa paligid nito ay aktibo pa rin. Ang kanyang Zen ay hindi mapagtagos ito upang makita ang pagkakaroon ni Mekaisto. Sa kasalukuyang mga kalagayan, walang pagpipilian si James kundi subukan ito. Si Zizzle ay gesture sa kanya, na nagsasabing, humantong sa daan. Naglakad na si James sa unahan nila. Sa isang flash, lumitaw siya sa espiritual na bundok kung nasaan si Mekaisto. Isang malaking pangkat ng mga magsasaka ang dumating sa kanya. Agad na naramdaman ng lahat ang mahiwagang porma sayon sa paligid ng espiritual na bundok at tiningnan si Zizzle. Sinabi ng isa sa kanila, buksan ang pagbuo, Zizzle. Suriin natin ang lugar. Binuksan ni Zizzle ang pagbuo ng walang pag-aalangan. Matapos buksan ang porma sayon, lumitaw ang espiritual na bundok sa harap ng kanilang mga mata. Ang madilim na palasyo ay pinalitan ng isang malalakas at marilag na palasyo. Mayroon ding ilang mga sundalo mula sa mga tadhana sa loob ng palasyo. Ipinaliwanag ni Zizzle, ang espiritual na bundok na ito ay ang aming banal na site. Ang mga pangunahing miyembro lamang ang pinahihintulutan na pumasok. Napansin na walang hindi normal, ang tingin ng lahat ay naging James. Malamig na tinanong ni Zizzle, ano ang sasabihin mo ngayon, James? Panipi. Ang mga browser ni James ay lumabo. Tiyak na responsable si Mekaisto para sa nakaraang pagpatay. Paano siya biglang nawala? Mas mahusay mong ipaliwanag ang iyong sarili, James. Kung hindi, hindi mo maiiwan ang lugar na ito. Ano pa ang sasabihin mo ngayon, James? Panipi. Kinwestiyon ng mga powerhouse si James. Huminga ng malalim si James. Si Zizzle ay masalimuot sa kanyang plano. Nadama ni James na hindi kinakailangang ipaliwanag sa mga powerhouse na ito ay bulag sa katotohanan. Dahil ang pangalawang komandante ng extraterrestrial demon ay wala sa paligid, ito ay ang perpektong pagkakataon na patayin si Zizzle. Mahinahon na sinabi niya, wala akong sasabihin. Ang katotohanan ay magaan sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, maaari na kayong mamatay na.
Ang boses ni James ay lumusot sa lugar. Malamig na sumigaw si Bardwell, arrogant. Gusto kong makita kung nakakatakot ka habang ang mga alingaw-ngaw ay nagiging. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,965. Bardwell ay nakipagugnay sa kanyang palakol at inilunsad sa James. Nais niyang maging isa na pumatay kay James upang makuha niya ang puso ng Endlos at maging Panginoon ng Endlos. Makakontrol siya sa langit ng lungsod ng 10 distrito at magkaroon ng pinakamahalagang awtoridad sa Endlos. Ang gintong palakol ay lumubog kay James na may mahusay na momentum. Bago ang Golden Axe ay nakarating kay James, ang kakilakilabot na puwersa nito ay kumalas sa mga bundok sa ilalim nila. Marami sa mga nagtatanim ng mga dooms ay natanggal agad. Hindi rin nila nagkaroon ng pagkakataon na sumigaw bago sila ganap na napawi. Matapos ang kanilang pagkamatay, ang mga espiritual na kapangyarihan na nanatiling nawala sa walang bisa. Agad na nagkaroon ng masamang pakiramdam si James matapos masaksihan ang lahat. Gayunpaman, wala siyang oras upang mag-isip. Nahaharap sa palakol na papunta sa kanyang daan, mabilis siyang pumasok sa landas ng omniscience. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay bumagsak, at ang kanyang mga kapangyarihan ng dugo ay nabuo ng isang halo sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang isang nakasisindak na aura ay lumitaw sa kanyang katawan at nabuo ang isang pangalawang halo. Kasabay nito, ang aura ng kanyang kaluluwa ay nag-skyrock at nabuo ang ikatlong halo. Ang katawan ni James ay agad na tinakpan ng 3 halos. Ang 11 ranggo ng Omniscience Path. Nagdilim ang mukha ni Zizzle. Matapos pumasok sa 11 ranggo ng Omniscience Path, si James ay hindi kapani-paniwalang malakas. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw upang hadlangan ang palakol ni Bardwell. Sa susunod na sandali, itinapon niya ang Blight Omniscience at nawala. Bigla, muling nabuo siya sa likuran ni Bardwell. Bago magreaksyon si Bardwell, sinaktan siya. Siyaspat isang bibig ng dugo at bumagsak sa malayong espiritual na bundok. Boom! Ang espiritual na bundok ay nawasak, at ang mga bitek ay nagsimulang kumalat sa buong lupa. Ang mga tadhana sa loob ng espiritual na bundok ay pinatay agad. Tinalo ni James si Bardwell, na pumasok sa ranggo ng Chaos Transcendere, na may isang welga lamang. Bagaman maaaring mapalampas ni James si Bardwell sa 11 ranggo ng Omniscience Path, ang pagpatay sa isang powerhouse sa ranggo ng Chaos Transcendere ay hindi madali. Boom! Isang matandang lalaki ang umakyat mula sa basurahan. Umungol si Bardwell, mamatay, James. Hindi mo alam kung kailan susuko. Si James ay tumingin sa kanya ng walang malasakit, pagkatapos ay kumalas sa kanyang salita. Ang isang malakas na porma sayon ay agad na lumitaw at nakulong si Bardwell sa kalangitan. Sigaw ni Zizzle, ano ang hinihintay ng lahat? Mabilis na kumilos ng magkasama at ibagsak si James. Maraming mga powerhouse na agad na sinisingil kay James. Gayunpaman, pinili ng karamihan na magpatuloy sa pag-obserba ng sitwasyon. Bagaman hindi sila naniniwala kay James, hindi rin nila pinagkakatiwalaan si Zizzle. 12 ng mga powerhouse ang nakapaligid kay James. Ang mga kumilos laban kay James ay tiwala sa kanilang lakas. Ang mga ito ay alinman sa mga pinuno ng sekta o Grand Patriarch ng mga nakatagong sekta. Ang lahat ng mga ito ay natatanging malakas, at kahit na ang pinakamahina ay sa ranggo ng kabuluhan sa Transcendere. Ang ilang ranggo ng Chaos Omnia ay sinisingil din kay James. Bago muling lumitaw ang mga nakatagong sekta na ito, ang isang powerhouse sa ranggo ng Chaos Omnia ay sapat na sapat upang mapawi ang 10 distrito. Gayunpaman, mayroong ilan sa kanila sa isang lugar ngayon. Ang mga kumilos ay sabik na makuha ang puso ng Endlos, at nag-account sila ng halos 1/10 ng mga nakatagong powerhouse ng sekta. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zizzle. Emang sinabi ni James, lahat ba ng gusto mo ay mamatay ng masama? Tumingin siya kay Zizzle. Bagaman ang mga aksyon ni Zizzle ay nagalit sa kanya, hinangaan niya ang kanyang katalinuhan. Sinamantala niya ang kasakiman ng mga powerhouse. Kahit na hindi pa nila alam ang katotohanan, marami pa rin ang humakbang upang labanan siya upang makakuha ang puso ng Endlos. Ang mga powerhouse na pinagsama ay walang tugma para sa kanya, ngunit hindi niya ito patayin. Si James ay may sakit ng ulo mula sa sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4966. James na pagpipilian lamang ay pansamantalang ISIL ang mga powerhouse na ito. Nang walang paghahagis ng isang porma sayon, mahirap gawin ito. Gayunpaman, ayaw ni James na gumamit ng mga porma sayon ng maaga sa labanan. Ano ang isang mahirap na sitwasyon? Sinag ng noo ni James ang kanyang noo. Pagkatapos, tiningnan niya si Zizel sa malayo at sumigaw, ang iyong mga motibo sa pagpatay sa akin ay upang makuha ang puso ng Endlos at maging Panginoon ng Endlos. Sa ngayon, ang puso ng Endlos ay nasa mga kamay ni Zizel. Madali mong may agaw ito mula sa kanya, kaya bakit abala sa pagsubok na patayin ako? Panipi. Ang mga salita ni James ay tumuon sa Zizel. Nagdilim ang ekspresyon ni Zizel. Itinaas niya ang puso ng Endlos, at lumitaw ang isang maliwanag na ilaw, na umaakit sa kapangyarihan ng mga makalangit na landas ng 10 distrito. Napahiya sa kanilang mga kapangyarihan, mukhang hindi siya kapanipaniwala na makapangyarihan, at ang kanyang aura ay nakakatakot. Agad na naramdaman ng mga powerhouse ang mga kapangyarihan ng mga makalangit na landas ng 10 distrito. Kung ito lamang ang kapangyarihan ng isang distrito, wala silang takot. Gayunpaman, nag-iingat sila sa mga kapangyarihan ng mga langit ng distrito na pinagsama. Ang pagpatay kay Zizel at pag-agaw ng puso ng Endlos ay mas mahirap kaysa sa pagpatay kay James. Malamig na sinabi ni Zizel, tumigil sa pagsubok na maghasik ng discord sa pagitan namin, James. Lumingon siya sa mga powerhouse at sinabing, ang aking mga nakatatanda, ipinangako kong panatilihin ang aking salita. Sino mang pumapatay kay James ay kwalipikado upang maging Panginoon ng Endlos. Isang powerhouse ang sumigaw kay James, surrender, James. Marahil ay maaari naming hayaan kang mabuhay. Ayaw ni James na mag-aksaya ng oras sa pagkumbinsi sa kanila. Mabilis niyang inihagis ang Blythe Omniscience at lumitaw bago si Zizel. Inihula na ni Zizel na gagawa si James laban sa kanya. Tulad ng malapit ng hampasin ni James, isang proteksyon na hadlang na nabuo ng kapangyarihan ng mga makalangit na landas ng distrito na nakapaligid sa kanyang katawan. Sinaktan ni James ang proteksyon na hadlang ngunit pinasabog ng kapangyarihan nito. Kahit na ang 11th run ng Omniscience Path ay malakas, hindi masisira ni James ang proteksyon na hadlang na nabuo ng mga kapangyarihan ng mga makalangit na landas ng 10 distrito. Mayroon akong heart ng Endlos na nagpo-protekta sa akin, James. Kahit na ang isang powerhouse sa rurok ng ranggo ng Chaos Omnia ay hindi ako makakasama. Tumawa si Zizel. Hindi maitatanggi ni James na maganda siya nang ngumiti siya. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang kagandahan ay isang nasirang puso. Matapos kumatok si James, namamanhid ang braso niya. Ilang beses niyang hinagupit ang kanyang braso at pinalipat ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga powerhouse ay nakakuha ng pagkakataong atake. Tiningnan sila ni James ng walang pag-iingat at tinawag na hindi mabilang na mga inscription. Ang mga inscription ay natipon sa isang napakalaking pagbuo ng silang, agad na pag-trap sa mga sumusubok na atakehin siya. Boom! Ang ilang mga powerhouse ay kumalas mula sa pagbuo sa loob lamang ng ilang segundo. Swoosh! Isang maliwanag na enerhiya ng Tayback ang lumitaw sa kalangitan. Pinili ni James na iwasan ito sa halip na kunin ito. Ang isang espiritual na bundok sa teritoryo ng mga Dooms ay nawasak agad. Ang nakapalibot na lugar ay protektado ng isang porma sayon na naset up ng Zizel sa puso ng Endlos. Kung wala ito, ang mga pag-atake ng mga powerhouse na ito ay masisira ang buong distrito ng kabuluhan. Nadama ni James ang sitwasyon. Naunawaan niya na imposibleng maiwasan ang isang labanan, at ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring malutas lamang sa isang away. Gayunpaman, ang mga tadhana ay mapupuksa. May isang babae sa gitna ng mga tadhana na may komplikadong relasyon sa kanya Yemima. Sa sandaling iyon, si Yemima ay nakatayo sa itaas ng Mount Doom. Tumingin siya sa distansya na may solemn na ekspresyon. Matapos maiwasan ni James ang nakamamatay na suntok, agad siyang lumitaw bago si Yemima. Ikaw. Si Yemima ay bahagyang nagulat sa biglaang hitsura ni James. Kumuha siya ng ilang mga hakbang pabalik at tiningnan siya ng waster. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4967. Nagtanong si James, may tiwala ka ba sa akin? Ako.
Lamang kapag si Yemima ay malapit ng magsalita, isang powerhouse na sisingilan kay James, at isang malakas na puwersa ang sumisid sa hangin. Binalot ni James ang payat na baywang ni Yemima at tumakas sa lugar. Boom! Ang Mount Doom ay nawasak agad, at ang mga bitek ay kumalat sa buong lupa. Ang mapanirang puwersa ng powerhouse ay nagdulot ng hindi mabilang na mga bundok na espiritual. Bilang isang resulta, maraming mga miyembro ng mga tadhana ang namatay ng walang tragically. Gayunpaman, si Zizel ay hindi naapektuhan ng kanilang pagkamatay. Si James ay lumitaw sa kalangitan sa ibang lugar sa loob ng teritoryo ng Dooms. Let go. Sinubukan ni Yemima na malaya ngunit hindi maiiwan ang yakap ni James. Hindi pinansin ni James ang kanyang mga pakikibaka at sinuri ang pagbuo na nakapalibot sa teritoryo ng mga Dooms. Ang kanyang prioridad ay upang buksan ang pagbuo at ipadala si Yemima sa kaligtasan. Kailangan niyang tiyakin na ang mga nauugnay sa kanya ay ligtas bago siya makalabas. Nakita niya na ang pagbuo ay makapangyarihan, ngunit hindi ito isang problema para sa kanya na mag-decipher. Dumating siya sa hangganan ng Pormasayon at lihim na nag-aktibo ng 10 magkakaibang kapangyarihan. Pinagtutuunan niya ang mga ito sa kanyang kamao at lumubog sa Pormasayon. Boom! Ang Pormasayon na na-deploy ni Zizel sa puso ng Endlos na basag at nawala. Sa sandaling sumira ang Pormasayon, nawala si James mula sa teritoryo ng Dooms. Di nagtagal, nakarating siya sa hangganan ng universo ng tao. Pinakawalan niya si Yemima at sinabing, ang katotohanan ay dadalhin sa lalong madaling panahon. Ginagawa ko ito upang mailigtas ang iyong buhay. Nais kong ligtas kang makarating dito. Matapos umalis ng ilang mga salita, nawala si James mula sa lugar, na iniwan ang naguguluhan na si Yemima. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa Mount Chaos. Ang pagbuo sa paligid ng teritoryo ng mga Dooms ay nabasag. Lumutang si James sa kalangitan at tiningnan ang mga powerhouse, na nagsasabing, ang Pormasayon dito ay nasira na. Para sa mga ayaw mamatay, umalis ka agad. Kung igiit mong manatili at mamatay, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpigil. Panipi. Hindi inaasahan ni Zizel na masira ni James ang Pormasayon na naset up niya sa puso ng Endlos. Ang lakas ni James ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang Pormasayon na itinakda ko upang maiwasan ang extraterrestrial. Ang mga demonyo mula sa pagtakas ay nasira. Sinusubukan ni James na makatakas sa kanila. Kapag umalis sila sa lugar na ito, magiging sakuna ito para sa 10 distrito. Sumali sa mga puwersa sa akin upang makuha siya. Pagkatapos, susuriin natin siya tungkol sa mga extraterrestrial demon kung saan. Panipi. Si Zizel ay walang pagpipilian kundi ang kumilos sa sarili. Bagaman ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa ranggo lamang ng Chaos ng Quasi, mayroon siyang puso ng Endlos at maaaring tipunin ang kapangyarihan ng mga landas ng 10 distrito, na nagbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Mukha siyang makapangyarihan habang ang nakasisilaw na ilaw ay sumakop sa kanyang katawan. Naglakad si Zizel patungo kay James ng hakbang-hakbang, na naglalabas ng nakamamatay na hangarin. Sa sandaling gumawa ng paglipat si Zizel, ang mga umaatake kay James ay agad na umatras. Nais nilang maghintay hanggang maubos sina James at Zizel, pagkatapos ay umani ng mga benepisyo. Sinumpa ni Zizel, mga duwag. Ngayon na binuksan ang Pormasayon, ilang mas mahina na mga magsasaka ang mabilis na nakatakas sa lugar. Wala silang interes na makuha ang puso ng Endlos, alam na sila ay masyadong mahina upang makipagkompetensya. Hindi rin nag-abala si Zizel sa paghabol sa kanila. Hanggat hindi nila iniwan ang distrito ng Chaos, hindi nila maiiwasan ang kamatayan matapos na maaktibo ang pagbuo sa paligid ng distrito ng kaguluhan. Kapag aktibo ang Pormasayon, ang lahat sa distrito ng kaguluhan ay mamamatay. Isang lalaki at babae ang tumayo sa malayo sa teritoryo ng mga Dooms. Sabik na tanong ni Wayria, ano ang dapat nating gawin ngayon, Ginoo? Mangyaring tulungan si James. Panipi. Si Cedres ay walang magawa, paano ako tutulong? Ako lamang sa huling yugto ng ranggo ng Chaos Ilumita. Hindi ako sapat na makisali sa labanan na ito. Si Zizel ay may endless heart, at ang kanyang lakas ay hindi mababawas. Kung mamagitin ako, marahil ay papatayin ako sa isang suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4968. Cedrus ay hindi makagambala sa kanilang labanan. Sina James at Zizel lamang ang naiwan sa lugar. Tatlong halos ang nakapaligid kay James matapos na pumasok sa 11 ranggo ng Omniscience Path. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang nakasisilaw, at ang kanyang aura ay malakas. Si Zizel ay hindi mas mahina, alinman. Kahit na ang puso ng Endless na mayroon siya ay isang replika, maaari pa rin niyang tipunin ang kapangyarihan ng mga landas ng langit ng distrito. Ang tunay na puso ng Endless, sa kabilang banda, ay makontrol ang mga makalangit na landas. Ayaw kong patayin ka, James. Nakatitig si Zizel kay James at same time na sinabi, sa katunayan, hindi ko inilaan na patayin ka. Noong nakaraan, nai-save kita. Gayunpaman, patuloy kang nagpunta sa aking paraan at kahit na nakipag-away sa mga extraterrestrial demonyo. Bilang Panginoon ng Endless, gagamitin ko ang puso ng Endless upang parusahan ka at maglingkod sa hustisya sa 10 distrito. Haha, ang Endless Lord. Tumawa si James at sinabing, sino ang kinilala sa iyo bilang Endless Lord? Mahinahon na sagot ni Zizel, sino mang nagtataglay ng puso ng Endless ay ang Panginoon ng Endless. Itinapon siya ni James, gawin mo ang iyong paglipat. Dahil iginiit mo ang kamatayan, matutupad ko ang iyong nais. Si Zizel ay mahinahon na humakbang pasulong. Ang puso ng Endless ay ipinakita sa kanyang kamay at naging isang mahabang puting tebak. Ang puso ng Endless ay isang kayamanan na maaaring mabago sa anumang uri ng armas. Binago ni Zizel ang puso ng Endless sa walang hanggan na tebak. Ginamit niya ang puting tebak at sinampal ito sa hangin, na pinakawalan ang malaking enerhiya ng tebak. Ang enerhiya ng tebak ay naglalaman ng malaking lakas na kabilang sa langit ng lungsod ng 10 distrito. Kahit na ang isang powerhouse sa ranggo ng Chaos Omnia ay hindi maglakas loob na kumuha ng isang direktang hit. Kung hindi man, masaktan sila. Kahit na ang dami ng kapangyarihan ng langit na landas na na-infuse sa walang hanggan na tebak ay hindi gaanong, ito ay nakakatakot pa rin. Kalmado si James na nag-hover sa kalangitan at tiningnan ang enerhiya ng tebak sa kanyang direksyon. Pagkatapos, tinawag niya ang kapangyarihan ng kanyang 10 mga diskarte sa landas upang makabuo ng isang proteksyon na hadlang sa ibabaw ng kanyang katawan. Boom! Ang enerhiya ng tebak ay tumama sa proteksyon na hadlang ni James, at ang walang bisa sa paligid niya ay agad na nasira. Ang puwersa mula sa epekto ay kumalat sa buong lugar, sinisira ang lahat sa landas nito. Agad na nawala ang Mount Chaos, at hindi mabilang na mga miyembro ng mga tadhana ang napatay. Ang mapanirang puwersa ay patuloy na kumalat, na umaakit sa makalangit na landas ng distrito upang mamagitan. Ang isang makalangit na landas ng distrito ay hindi papayagan ang mga powerhouse na sirain ang isang buong distrito. Sa makatuwid, ang langit ng distrito ay nagpakita at pinigilan ang pagkawasak mula sa pagkalat. Ang pag-atake ni Zizel ay magdulot ng maraming pinsala kung ang distrito ng langit na landas ay hindi na magitan. Sa kabila ng mapanirang kalikasan ng kanyang enerhiya ng tebak, hindi sapat na masira ang proteksyon na hadlang ni James. Paano ito posible? Ang mukha ni Zizel ay puno ng kawalan ng paniniwala. Ginamit niya ang walang hanggan na tebak at maaaring tumawag sa kapangyarihan ng lungsod ng 10 distrito. Kahit na siya ay nasa ranggo ng Quasi-Chaos, maaari niyang patayin ang isang powerhouse sa ranggo ng Chaos Omnia. Samantala, si James ay nasa unang yugto lamang ng ranggo ng Chaos Illumita. Ikaw, Zizel ay sumulyap kay James. Solemang sinabi ni James, nakakuha na ako ng 10 ng mga sagradong scroll at nilinang ko ang 10 pamamaraan ng landas. Maaari kong itapon ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra upang ipatawag ang mga kapangyarihan ng 10 pamamaraan ng landas. Ang puso ng Endless ay hindi rin ako maskrat. Panipi. Si James ay hindi nagpakita ng takot at nanatiling kalmado kahit na sa harap ng mapagmataas na Zizel. Sa kanya, ang kanyang pinakamalaking kaaway ay ang pangalawang commander ng demonyo ng extraterrestrial na si Mekaisto. Malamig na tanong niya, nasaan si Mekaisto? Ang mukha ni Zizel ay solemna. Aabutin ng ilang oras bago. Ganap na isinaaktibo ni Mekaisto ang pagbuo. Kahit na sa tulong ng isang pagbuo ng oras, kakailanganin niya ng halos 1 buwan. Sinimulan niya ang pag-aalinlangan kung maaari niyang maantala ang mga ito sa loob ng 1 buwan. Humakbang si James sa walang bisa,
dahan-daang lumapit sa Zizzle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,969. Zizzle ay lumakad pabalik matapos makita si James na kumilos at nagsabing frantically, "Maghintay, James." Tumigil si James sa kanyang mga track, tiningnan siya, at tinanong, "Ngayon na ang mga bagay ay dumating dito, ano pa ang sasabihin mo?" May nais na sabihin si Zizzle ngunit nawawala ang mga salita. Patuloy na lumapit sa kanya si James. Nais niyang pilitin siya at pilitin na lumitaw si Mekaisto. Sa sandaling magpakita si Mekaisto, ang katotohanan ay ihahayag, at lahat ng nanunood ng labanan ay malalaman kung anong desisyon ang gagawin. "Tulungan mo ako, Mekaisto." Si Zizzle ay naiwan na walang pagpipilian. Sumigaw siya sa tinig, "Kung hindi ka kumilos ngayon, mamamatay ako." Ang mga magsasaka sa malayo ay agad na naintindihan ang sitwasyon pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Malinaw na ang isang pagbagsak sa extraterrestrial demon ay Zizzle. Galit na tanong ni Yori, "Talagang may pananagutan ka ba sa lahat, Zizzle? Bakit ka nagkulod sa mga extraterrestrial demons?" Malamig na sagot ni Zizzle, "Ano ang alam mo?" Ang mga powerhouse na nanunood sa malayo ay mabilis na napapalibutan ng Zizzle. "Kamay sa puso ng Endlos, at ililigtas ka namin, Zizzle." Walang saysay na pigilan sa puntong ito, Zizzle. Ang mga powerhouse ay nagsalita ng walang awa kay Zizzle. Haha, tumawa ng malakas si Zizzle kahit na kinubkob. Ang kanyang paunang layunin ay upang bumili ng oras hanggang sa ganap na isinaaktibo ang pagbuo. Gayunpaman, hindi na niya ito magagawa at walang pagpipilian kundi upang ipakita ang kanyang tunay na hangarin. Sa sandaling iyon, ang mga itim na ulap ay biglang lumitaw sa buong mga distrito ng kaguluhan. Pagkatapos, ang hindi mabilang na mga monsters ay lumitaw, binuksan ang kanilang mga bibig, at nilamon ang ilang mga planeta, agad na pinapatay ang mga naninirahan. Ang parehong sitwasyon ay naganap sa buong distrito ng kaguluhan. Samantala, ang ilang mga itim na butas ay lumitaw sa paligid ng gumuho na kaguluhan ng bundok. Kaagad pagkatapos, ang ilang mga monsters ay lumitaw mula sa mga itim na butas at nagsimulang salakayin ang mga magsasaka sa lugar. Extraterrestrial demons. Mayroong, napakarami sa kanila. Panipi. Nagulat ang mga magsasaka sa lugar. Haha, Zizzle kakled. Mukha siyang nakakatakot habang gumawa siya ng isang menacing smile. Ang sagradong hitsura ng ilaw sa paligid ng kanyang katawan ay agad na nagdilim, na binigyan siya ng hitsura ng isang malakas na demonyo. "Ito ay dahil sa iyo, James. Hindi nila kailangang mamatay sa lalong madaling panahon, ngunit wala na akong pagpipilian ngayon." Nagdilim ang mukha ni Zizzle. Rumble. Sa malayong walang bisa, maraming mga pagsabog ang nangyari ng sunod-sunod. Ang mga powerhouse ay nakikipaglaban sa halimaw na lumitaw. Kahit na ang mga monsters ay malakas, hindi sila tugma para sa pangkat ng mga powerhouse. Gayunpaman, ang mga powerhouse ay higit pa. Bago nila mapupuksa ang unang alon ng mga monsters, isa pang alon ang nagmamadali sa kanila. Ang mga browser ni James ay lumabo. Naranasan niya ang isang katulad na sitwasyon sa kataas-taasang ilusyon at alam na ang alon ng mga monsters ay hindi titigil maliban kung ang mga ina na gumagawa ng mga ito ay tinanggal. Sinumpa ni James, mapahamak ito. Dapat mayroon kang isang nais na kamatayan, Zizzle. Nagdilim ang mukha ni James. Itinapon niya ang Blithe Omniscience, lumitaw sa harap ni Zizzle, at inikat ang kanyang kamao sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,970. Extraterrestrial demons ay lumitaw sa distrito ng Chaos at nagsimulang mag-atake. Inihayag ni Zizzle ang kanyang tunay na sarili sa lahat. Hindi nagpakita ng awa si James sa kanya. Tinipon niya ang mga kapangyarihan ng 10 landas sa kanyang kamao, sumabog bago si Zizzle, at lumusot sa kanya. Ang katawan ni Zizzle ay napapalibutan ng isang protection na hadlang na nabuo ng kapangyarihan ng mga landas ng 10 distrito. Boom! Ang protection na hadlang sa paligid ng kanyang katawan ay agad na nasira, at ang walang bisa sa harap ng kanyang pagbagsak agad. Ang makapangyarihang puwersa ay tumama kay Zizzle. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang proteksyon na hadlang ay nilabanan ang karamihan sa puwersa, at sinuportahan lamang niya ang nalalabi ng puwersa, na hindi sapat upang patayin siya. Kahit na nakaligtas siya sa pag-atake, malubhang nasugatan siya.
Paano siya napakalakas? Si Zizzle ay nagagalit. Natatakot siyang manatili pa. Mabilis niyang hinawakan ang walang hanggan na taybak, at maraming lakas ng taybak ang sumabog kay James. Nanatiling binubuo si James. Inikat niya ang kanyang kamay at madaling hinarang ang energies ng taybak. Gayunpaman, nakuha na ni Zizzle ang pagkakataong makatakas. Hinanap ni James ang kanyang aura at hinabol siya ng Blithe Omniscience. Matapos umalis sa teritoryo ng mga Dooms, lumitaw siya sa isang hindi pamilyar na lugar sa loob ng madilim na mundo. Ang lugar ay isang intersection sa pagitan ng madilim na mundo at ng distrito ng kaguluhan. Ang buong lugar ay tinakpan ng kadiliman, at ang itim na ambon ay sumisid sa hangin. Matapos makarating sa madilim na mundo, sinubukan ni James na hanapin ang Zizzle. Gayunpaman, nawala ang aura ni Zizzle nang walang bakas. Hindi mahalaga kung gaano kahirap sinubukan niyang hanapin siya, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi mapakinabangan. Saan siya nakatakas? Sumimangot si James. Swoosh! Isang enerhiya ng taybak na tinusok sa kadiliman. Nagreaksyon si James sa oras at dodged ito. Ang enerhiya ng taybak ay tumama sa isang saklaw ng bundok sa madilim na mundo, na nagiging sanhi ng pagbagsak nito. Pinakawalan ni James ang kanyang zen, sinisikap na hanapin ang umaatake. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang anumang nabubuhay na nilalang sa loob ng saklaw, at ang kanyang mga browser ay lumabo. Hindi siya nagtagal matapos na hindi mahanap ang lokasyon ni Zizzle. Itinapon niya ang Blithe Omniscience at bumalik sa teritoryo ng mga Dooms.